Okay, good day mga brothers. So meron tayo dito naman bagong ikakabit sa ating Raider 150 na second hand. So ito ay isang ignition key or assembly. So magpapalit tayo ng ignition key natin. So ito yung nabili natin sa Shopee, 2,000 pesos. Originally pang FI to. So ignition key ito ng Raider FI. Kakabit natin sa ating Raider 150 na carb type. So ito yung socket nya. So maganda yung quality talaga pag SGP. So ano pa bang kasama nito? So complete set to. Meron to yung para sa upuan, pambukas ng upuan, tsaka yun yung FI kasi meron ding parang susian yun sa may batok So tingnan natin ito lang muna ikakabit natin, itong ignition key. Ganda ng susi. Sakto, gumagana naman. Ganda nito. Sakto siya. So yun nga, papalitan ko yung ignition key. So may sabihin ko sa inyo kung ba't ako kailangan magpalit. So yun nga, magpapalit tayo ng ignition key. So ba't gusto kong magpalit? Dahil ito gusto kong magpalit ng susi. Kasi nga itong susi natin iba na to. So dahil nga second hand itong motor natin, mukhang napalitan na ng susian to. Hindi na yung pang new breed na 2010. So yan, ito yung FI na Raider 150 FI na susi. So laki ng ganda niya, tsaka ng haba. Tsaka may Suzuki na logo. Plus ito pa yung sa upuan ko, anti-theft na susi na rin yung nabigay sa akin. So kailangan ko pa ng dalawang susi para magamit na yung motor. Plus ang nangyari pa, ito na lang, isa na lang to. So pag nawala yan, hindi ko na mabubuksan yung upuan ko. So kaya magpapalit tayo ngayon. So unang-una natin gagawin, so babaklasin natin tong headlight assembly. So ito, gamit tong 8mm na allen, tanggalin natin yung allen bolt natin dito sa left and right side ng headlight natin. So sa mga nagdi-DIY, madali lang yan tanggalin. So itong motor ko, dapat kasi meron din yung tornilyo doon sa ilalim sa ilalim ng headlight. So itong sa akin kasi wala na. So yun yung perks ng second hand, usually kulang-kulang ng tornilyo. So, pag natanggal mo na yung tornilyo, hilahin mo lang yan. Yan. Tandahan lang. So yan, gano'n lang kadali yan. So yan, hindi mo na kailangan tanggalin yan, itabi mo lang sa gilid. So yan, kita na natin yung ignition key natin. So ito yung wiring. So kunin lang natin yung sa FI. So yan, panggala natin. So yan, sukat naman siya, medyo mas mataas na konti. So itong sa akin, wala na yung socket. Ito may switch pa dito. So ilang beses ko na tinetesting yan kung para saan yan, wala naman. So tatanggalin natin yan. Hindi ko alam kung para saan yan, pero hindi naman siya gumagana. So yung kailangan natin siya itap yan, papalitin lang natin. So tanggalin lang muna natin itong connection na to, plus yung parang switch dun sa may gilid, tanggalin natin. So madali lang naman yan, baklas lang yan. Okay, so baklas na siya. Yan, ayusin lang natin para hindi na natin kailangan magputol ulit. So yan, so ito yung galing sa wire harness natin o sa CDI siguro, saan yan, sa battery. So ito yung sa ignition key natin. So yan, yun yung wire na yun. Then ito yung sinasabi natin na galing dun sa wire harness natin. So tatanggalin lang natin to. Yan. So ito yung sinasabi ko na switch, kung hindi ko alam kung para saan. So tanggalin na natin yan, hindi na naman natin kailangan yan. So tingnan natin, tago na lang natin to, baka magamit pa natin. So yan, ito na yung switch na hindi ko alam saan para saan. So magagamit natin itong sleeve na to, tago lang natin yan, gamitin natin yan mamaya. Saka yung switch tago natin, baka may mapaggamitan pa tayo. So ito na yung ignition key na tatanggalin natin. So yan, may tornilyo lang isa dyan, allen lang din. So yan, sa side na yan, ito nakapasok yung tornilyo galing sa ilalim. So gamit lang ulit yung 8mm, babaklasin natin siya.
dun sa ilalim. So 8mm din siya na alin. Ewan ko lang kung stock to, ganito talaga, pero yung sa akin kasi yan 8mm. So hindi ko alam kung yan yung stock kasi nga second hand lang to yung motor natin. So yan, so dalawa lang yan, left and right lang na alin sa ilalim. Dudukutin lang natin. Medyo mahirap dito sa part na to magtanggal, alanganin kasi. So hanap tayo ng ibang pwesto. So gawin natin sa likod. So iliko lang natin yung manabela, then doon natin dukutin sa likod, sa likod ng ng shock. So mas madali dito yan, mas madali siya tanggalin. Tsagain lang natin, tatanggal din yan. So sa kabilang side ganun din. So doon lang sa likod ng shock natin, iliko lang natin yung manabela, mas madali siyang baklasin doon. Yan. So konting tiyaga lang. Ayun, tanggal na. So, maikli lang to, yung kabila mahaba, sa kabilang side maikli. So talagang napalitan na siya. So yan, pagbaklas natin yun, tanggal na. So ito yung nakakabit sa second hand natin na motor, ignition key. So compare natin dito sa pang FI, Raider 150 FI. So mas mahaba lang ito, pero parehong pareho siya. Iba lang talaga yung build ng pang FI, mas malata siyang matibay tsaka maayos. Ang ganda oh. Swabe itong pang FI talaga oh. So sukat naman siya, mas mataas lang talaga siya. Feeling ko papatong siya dun sa may parang sa may butterfly ba tawag nila dun. So ganda. So ayan, so ito yung pang FI niya. So para may connect natin dyan, dahil wala na yung socket, mapipilitan tayong putulin na to. So ayan. So ayan nga. So tanggalin natin electrical tape para maputol natin or masilip natin kung paano natin siya itatap. So wala na kasing socket natin dito. So walang putulin. So bago natin siya kabit doon sa butterfly, i-wiring muna natin siya. So tanggalin na natin 'yung electrical tape. So tingnan natin kung pwede natin siya ipasok dito para hindi natin putulin. No? Hindi siya safe. So kailangan talaga siya putulin. Hindi siya pwede isok-sok lang doon. So ayan, puputulin natin to para maitap natin dun sa source natin. So ito, hiwain na natin sa gitna itong parang sleeve kasi magagamit ulit natin mamaya yan, kaysa sirain natin yan. Hatiin lang nasa gitna para maibalik natin mamaya. Yan, so ating tiyaga lang yan. So buka lang natin. So yan, so pagkita na, dahil natin palabasin lang natin yung dalawang wire. So yan, kita na siya. So yan, putulin lang natin yan dyan. Yan, sakto natin dyan. Hindi na naman natin kailangan yung socket. So yan, naputol na natin, nabalatan na rin natin yung FI na wiring pa ng natin, ignition key. So yan, itatap lang natin yan dyan. So yan, magagamit natin yung kaninang sleeve para dun sa switch. Pero kung wala kayong ganyan, balutan nyo na lang ng electrical tape ng maayos kasi yung pag wiring kasi delikado yan pag nagdikit yan. Yun nga, sabi ko nga, mapuputukan tayo ng fuse, tapos may hirapan kayo pag naabutan pa kayo ng nagsha-short. So laging puputukan kayo ng switch na. So dapat maganda yung pagkaka-insulate, insulation ng mga wire natin. So ito, bago rin natin i-tap, hanapan din natin ang magandang ruta dun sa manabela, saan ba dapat siya lulusot. So yun nga, the best way lagi is mabalutan nyo lagi ng electrical tape pag mga wiring ang ang ginagalaw natin. So iwas sa short, iwas sa sa sunog, iwas putok fuse, iwas abala. So ayan, nakaabang na siya dito. So ayan, testingin muna natin yung ignition switch natin FI. Sukatin lang natin. So pasok talaga siya. Saktong-sakto. Ayan, sakto. Pumatong talaga siya dun sa butterfly. Papatong talaga siya dun para siya nakasabit. Ayan. Ayos. Sabi ito. So ayan, itatap lang natin yung wire. So sa pula, orange sa orange. So ayan, tap lang natin. Sure lang natin na maganda yung pagkakadikit natin. Ayan.
Okay. Then, lagyan natin siya ng electrical tape para safe. Balutan natin na maayos both wires. Ayusin natin paglalagay natin. Hindi naman tayo professional pero alam natin kung ano yung okay tsaka sablay. Ayan. Dapat mahigpit. So, ayan. Testing lang muna natin kung gumagana. Kung nag-on siya. Naka-on na siya. So, ayan. Gumagana naman siya. Tingin ko tama naman ginawa natin. Ginaya lang naman natin yung nakakabit kanina sa kinabit lang din natin as is siya dito sa FI. Isa pa ulit, testing ulit natin. Ito, hirap na wala katulong. So, yun o. So, gumagana talaga siya. Sakto siya. Isa pa ulit, oh. Sakto, sabi. So, pwede na natin to balutan ng maayos. So, yung kaninang hiniwa natin sa gitna, yan. Babalik lang natin. Then, yung sleeve, iabanti lang natin ng konti para matakloban talaga yung connection natin. Yan. Babalutan natin siya ng electrical tape para secure talaga. So, bago natin ikabit, testing na natin, bago natin ikabit, sisecure na ulit natin yung wiring natin para iwas short. Iwas sunog. Okay, doblehin natin para short na short talaga. Okay, so kakabit na natin siya. Yan. So ganun lang din kung paano natin tinanggal yung kanina. Ganun ang gagawin natin, kakabit lang ulit natin. So, same thing, doon ulit natin dudukutin sa likod. So, ililiko natin yung manabela, din kakabit natin yung tornilyo. So, kung paano natin tinanggal kanina yung isa, ganun din natin man ikakabit tong pang FI na ignition key. Ignition key or switch. So, ayan. Tsagaan lang to. Medyo mahaba kasi itong tornilyo dito sa left side na to. Ayos. So, swabe na, nakadikit na. Ganda. So, ito isa pa nagustuhan ko dito. Ba't ako nagpalit ng ignition key or switch yung tawag natin dyan. May ano siya, may safety feature siya. So, pwede mong takluban yung susian. Yan. Ayos. Swabe. Bagong-bago yan. Hindi mo siya masusisian. Kailangan pa yung parang ganun. Tutulak mo siya. Hindi siya iniikot ay tutulak mo na sa pababa. Testing ko siya itulak na ibang screwdriver. Hindi siya basta-basta na itutulak. Kailangan talaga yung pang susi na yan. So, ayan. Binalik ko na yung headlight assembly. So, kung paano natin siya tinanggal kanina, gano'n lang naman natin siya ibabalik. So, ito, testingin natin siya paanda rin. Ngayon, tingnan natin kung magkakaroon ng problema. Alright, umandar naman. So, ayos, swabe. Namatay, isa pa. So, yan. So, sulit yung DIY natin. Medyo mahal nga lang, 2,000, pero para sa akin, sulit siya. Sulit yung 2,000 sa pagpapalit natin. So, ito, nakita ko lang din sa Facebook to may nagpalit. May suggest. Sabi, sukat daw. So, ayan. Swabe, ganda. So, sana nakatulong ako. Oh, thank you.